Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Nilalaglag na po ni Cayetano yung mga kapwa niya. DDS. Ay, mga diles! Ayan o, pinaplastic kayo ni Cayetano. Ang palabas niya, siya ay kakampi ng mga dilis. Tapos, bubulong-bulong kay First Lady. Sabi ng mga DDS ano daw yan? Lumang picture yan. Sabi pa sa comment kasi pinost ko yan Edited yung picture na yan ka-coffee. Ayaw nilang matanggap. Hindi nila matanggap na kahapon yung event. PCCI yan. Event kahapon yan. Hindi nila matanggap. Ka-coffee, naninira ka na naman. Etc. Huy, hindi ako yan. Si Cayetano yan. Pinapasakay lang kayo ni Cayetano dahil may ambition yan maging vice-presidente. Kinukuha yung boto ninyo mga dilis. Tapos, hindi niya alam na makukunan siya ng camera. Kasi nasa harap sila Oh. Bakit siya lalapit kay First Lady? That same day, nung araw na yan, umaga, nilait-lait niya ang presidente. Tapos, kinagabihan, mag-change ng kulay. Mag-change ng color. Nako po. At, bubulong-bulong sa presidente. Common sense naman yan. Kung ikaw maprinsipyo, anyway, wala naman si Cayetano niyan. Kung maprinsipyo, kakaaway ko kayo, bakit ako makikipag-usap sa inyo? Diba? At ano yung gusto mong sabihin? Ano yung mga binubulong mo sa First Lady? Sabi ng ibang netizens, ano yan kumbaga, baka sumisip-sip yan kasi gusto pang maagaw kay Win Gatchalian ng Senado. Knowing the First Lady, hindi ka papansinin yan. Hindi lang bastos ang First Lady, hindi lang siya pinagtabo yan, pero kita naman sa mukha niya. Diba? Kasi kung ako si First Lady, alam ko na sira ulo ka, tapos bubulong-bulong ka sa akin, pagtatabuyan kita. Hindi ginawa ng First Lady kasi decente siya. Kasi kung gumawa siya ng drama dyan, nakakahiya sa event ng Philippine Chinese Chamber of Commerce yan. Philippine Chamber of, PCCI yan, ka-coffee, no? Para hindi tayo magkamali. Hindi siya gumawa ng eksena dyan. Kasi kung gumawa siya ng eksena, nakakahiya. Imbitado lang sila, guest lang sila, tapos sila yung gagawa ng eksena. Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Sabi ng mga dilis, ka-coffee edited yung picture. Okay, sige, edited yan. Pakita ko sa inyo yung actual. Pinadala tayo ng video. Si Bong Lisa nag-post nito. Anyway, dito tayo kay Mark Ian. Huwag na yung audio. Ayan yung event, tinanggal ko na yung audio kasi baka makapiright tayo. Yan si Cayetano. 2 seats apart sila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Parang umiilag kasi First Lady, Ano ba yan? Sino ba yan bigla sumulpo? Tapos kung dumikit pa masyado. Yan, May to the rescue sana yung isa. Wait lang. Isa pa. Explain ko sa inyo itong pangyayari na to. Naka-attend kasi ako ng ganyang event. The same event na attendan ko yan. Like 3 years ago or 4 years ago na attendan ko tong event na yan. Kasi every year ginagawa yan. Wait lang. Take 2 tayo sa video. Yan. Tumayo si Akla. Pagtayo, lumapit kay FL. Dikit na dikit sa tenga. Halos umiilag si First Lady. Sino yan? Bigla sumulpot. Yung lalaki tumayo. Tika. May tatayong lalaki dyan na nasa kanan ni First Lady. Yan yan. Okay. First. Nung napanood ko ito kagabi, sabi ko, teka, hindi pa nagtitrending itong video na to. Off yun mali ito ng organizer ng event. Bakit pinagsama sa isang lugar, sa isang table, those 2 seats apart sila, pero parang off yun na pinagsama mo yung alam mong do hindi pumapatol si First Lady, pero alam mo they are not in good terms, tapos pinagsama mo, it may create commotion or chaos, etc. Buti na lang prim and proper itong si First Lady Liza Araneta Marcos, hindi siya gumawa ng skandalo dyan. Pero si Cayetano, 2 things kay Cayetano hindi tayo nagiging galit kay Cayetano, nagiging bias tayo. Posible din kasi yung paglapit niya out of courtesy. Yan Cayetano, hindi lagi kita inaaway posibleng out of courtesy yan. Ang problema, teka. Na-aching ako, sorry, excuse me. First, out of courtesy, kasi out of paggalang ba, andyan yung First Lady, sige tatayo ko dyan, kunyari kakausapin ka, pwede kasing gawin yan. Ginagawa naman yan ng mga politiko. Pero, kung courtesy lang din naman yung habol mo,
sana nanahimik ka na lang sa pwesto mo. Kasi, gusto ka ba? Kasi two-way dapat lagi yan eh. Posible ikaw gusto mo out of courtesy. Pero yung tao na gusto mong bigyan ng courtesy na yan, mababastos kasi maiilang siya. Ilalagay mo siya sa sitwasyon na off para sa kanya. Kasi anong gagawin niya? Eh kung hindi magaling mag-control ng emosyon ito si First Lady, pwede niyang ipagtulakan yan. Dikit na dikit pa sa tenga eh, no? Eh kung mabaho pa yung hininga. No offense, pero hindi naman siguro, no? Diba? Gusto mong magbigay ng kortesiya doon sa tao to the point na nagiging embarrassing na yan, dinadala mo yung tao sa sitwasyon na magiging off para sa kanya. Yan ang ginawa ni Cayetano. That's the first one, ha? Second, very vocal ka. Very vocal ka, nagalit ka kay Marcos. In fact, sinasabi mo nga na yung si Win Gatchalian ni Senate President ng Malacanang, in short, parang pinakialaman ni Marcos yung Senate President. Very vocal ka dyan. Tapos, umaga mo ginawa yan, kinagabihan, nag-change of tune ka. Nag-iba ka ng tono. Insulto yan sa mga sumusunod sa'yo. Insulto yan sa mga napapaniwala mo, sa mga DDS na naniniwala sa'yo. O nilaglag mo na naman kami. Akala namin kakampi ka, bakit bumubulong-bulong ka dyan? Anong binubulong mo? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong hilingin kay First Lady? Nilaglag niya yung mga dilis. Sino may problema dyan? Eh di si Cayetano. Kasi, yung assumption niya, walang camera na makakakuha. Walang pictures, walang videos, hindi sila makukunan. O nakakahiya ka, Cayetano. Ano yung binulong mo? Okay, tinatawanan ka ng taong bayan ngayon. Ano ka ba talaga? Plastic? O mas matindi pa sa plastic? Tama yung sinasabi ni Erwin Tulfo, kahit hampasin mo yan ng, kung goma, ano ba sabi niya dyan? Ihampas mo dyan, mag-bounce back lang yan eh. Tatalbog lang dahil sa sobrang kapal na mukha nito ni Cayetano. Isa pa, sabi niya, dapat hindi pinapakialaman ng Senado. Ang Kongreso, kasi supposedly independent yan, legislative, di ba? 3 branches of government. Executive, yung sa Presidente, legislative, yung Congress, and judiciary, yung Supreme Court. At mga korte natin. Sabi niya, dapat independent ang legislative. Hindi pinapakialaman ng executive. Ngayon niya sinasabi yan kasi si Win Gatchalian daw yung Senate President ng Malacanang. Samantala, nung panahon niya bilang Speaker of the House, sino nag-areglo ng term sharing? Ang executive, si Digong. Si Digong ang nagplansya, o hati kayo ni Lord Velasco ha, o kung 3 years yan, tag 1.5 years kayo. Therefore, wala talagang isang salita itong si Cayetano. Wala siyang prinsipyo. Wala siyang mukhang ihaharap sa kahit na sino. Ewan ko lang sa mga tangan DDS na naniniwala pa rin hanggang ngayon kay Cayetano, ginagamit lang kayo. Kinukuha yung suporta ninyo kasi alam niya, mauuto-uto kayo. Pag tumakbo siya ng Vice Presidente, imuboto nyo siya kasi uto-uto nga ni kayo. Malinaw na yan, no? Kung maprinsipyo siya, hindi siya lalapit kay First Lady. Kung may respeto siya, hindi niya ilalagay si First Lady sa ganoong sitwasyon. Sana hindi ganoon yung interpretasyon ni First Lady, pero knowing the First Lady, offensive yung ginawa ni Cayetano. Idikit mo ba naman yung bibig mo sa tenga, halos nakadikit na sa pisngi eh. Isa pa, may permiso ka ba? May permiso ka man lang ba? O kaya nag-chat ka man lang, or meron ka man lang emissary, o meron ka man lang messenger, pwede bang kausapin ko siya? Tingnan mo tong lalaki na to. Yung katabi ni... Wait lang, ipopost ko doon sa picture. Yung katabi ni First Lady, to the rescue to. To the rescue. Nung lumapit si Cayetano, kasi mamaya, akla yan eh. Mamaya, sabunutan na lang si First Lady niyan eh. Hindi mo alam eh. Diba? Wait lang. Ayun. Yun. Itong lalaki na to, hindi ko kasi kilala eh. Official yan ng PCCI, no? Nung lumapit si Cayetano, tumayo ito. Nasa kanang side dito. Nasa right side ni First Lady. Tumayo ito. Nasa isip-isip ko, parang to the rescue. O bakit lumapit si Cayetano? Mamaya, gumawa ng commotion dyan, etc. Kumbaga, sa akin lang ito, na mukhang aawat ito kung sakali eh. Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ni Cayetano kasi nakita mo kung anong ginawa niya sa Senado. Nag-stage ng drama, shootout pa. Hindi mo alam kung anong pwede niya gawin kay First Lady. Mamaya bigla na lang sinabunutan si First Lady dyan. Di ba? Yung paglapit niya, gumawa siya ng komosyon eh. Guest lang siya, gumawa pa ng komosyon. Though partly, may kasalanan din yung organizer ng event. May kasalanan din sila bakit nila pinagsama sa isang table ang magkaaway. Tayo, tumutulong din tayo sa pag-organize ng event. Hindi mo gagawin yan. Hindi mo ilalagay sa isang sitwasyon na magiging uncomfortable para sa isang guest. Malawak naman yung banko eh. Tawag natin dyan. Yung table na yan.
Banquet, anong tamang pronunciation yan? May tawag dyan eh, yung lamesa na yan. Wait lang. Ayan. Dapat pinaghiwalay sila. Banquet pala. Ang tamang pronunciation dyan. Banquet table. Ayan, yan ang tamang pronunciation para tama tayo. Banquet table. So dapat hindi niyo sila pinagdikit. Hindi niyo pinagsama kasi kung nagkaroon man ng issue, sino na naman ang masama dyan? Si First Lady na naman ang masama. Kahit si Cayetano naman itong gumagawa ng issue, etc. So yun lang ang atin dyan. Mga DDS, magising kayo. Pinaglalaruan kayo. Pinaglalaruan kayo ni Cayetano. Pinaglalaruan kayo ng grupo niya. 'Di ba? Gagamitin lang kayo kasi tatakbo yan sa pagka-vice presidente. O siya, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook na kikinig sa atin, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.